Ito ang kasaysayan ng pumangalawa sa pinakasikat na Hokage noong 1970s hanggang 1980s. Kasabayan niya si George Estragan. Totoo bang pinasok ni Pepsi Paloma ang kanyang kwarto at nilundag siya? Sino-sino ang mga sikat na artistang nakatsurvahan niya? Ano ang alam niya sa pagkakamatay ni Pepsi? Kilalanin natin si Gil Guerrero alias Betamax King. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Gil Guerrero o Virgilio de Jesus sa tunay na buhay ay kilala bilang isang sexy actor noong dekada 80. Tinagurian siya bilang Betamax King. Kasabayan niya ang naggagandahang kababaihan ng grupong soft drinks beauties na sina Coca Nicolas, Sarcy Emmanuel, Pepsi Paloma at An Cola na si Myra Manibo. Na magpasa hanggang ngayon ay kilala pa rin ng mga tao, lalo na ang mga binatilyong nakiliti ang mga isip sa hindi nila malilimutang mga pelikula. Ipinanganak si Gil sa isang mahirap na pamilya noong ika-12 ng Agosto 1955. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng banana Q at turon habang ang kanyang ama naman ay isang mekaniko. 12 silang magkakapatid, 6 ang lalaki at 6 din ang babae. Mayroong likas na kagwapuhan si Gil. Kaya naman, madaling napansin ng mga napadaang showbiz personnel ang sa kanilang lugar ang binata habang ginagawa ang simpleng gawain niya araw-araw bilang isang mangingisda. Nasa high school din noong panahong iyon si Gil. Pagpasok sa showbiz. Taong 1972, nagkaroon ng excursion o gala sa bahay bakasyonan ni Dr. Jose Perez ng Sampaguita Pictures, ang isang team kung saan kasama ang sikat na talent manager na si Dr. Ray de la Cruz at mga kasamahan nito. Sa araw na iyon ay namimingwit ng isda si Gil na nooy nasa 16 o 17 taong gulang na. Ayon sa kanyang kwento, ay nakita niya ang isang truck na maraming pasahero na dumaan at maya-maya lamang nilapitan siya ng writer na si Jimmy Okarizawa. Kinausap siya nito saglit tungkol sa kanyang huli at umalis. Maya-maya lamang ay bumalik ito kasama na sina Ray de la Cruz at isa pang writer na si Bong de Leon. Ipinakilala daw ni Jimmy si Ray sa kanya na ibinigay naman ang kanyang calling card sa binata at halagang 10 piso bilang tulong sa kanya. Sa isip-isip ng binatang si Gil ay ngayon lamang siya nakahawak ng ganoong kalaking halaga. Unang naging trabaho ni Gil sa pelikula ay hindi bilang isang bomba star kundi isa munang extra kung saan mga bigating artista ang kanyang nakatrabaho. Ang kauna-unahang pelikula na naging extra siya ay ang GG, Ang Munting Martir, taong 1973 na pinagbibidahan ni Snooki Serna at nasundan pa ito ng ilang pelikula gaya ng Patayin Mo sa Sindak si Barbara, taong 1974, nila Susan Roses, Dante Rivero at Rosana Ortiz. Return of the Dragon, taong 1974 ni Ramon Zamora. Uhaw na Dagat taong 1981, Dalmasio Armas taong 1983 at Chicks taong 1980 na pinagbibidahan naman nila Amy Austria, Rio Locsin at Lorna Tolentino. Naikwento din ni Gil, nakasama siya ni Ray de la Cruz nang madiskubre si Rio Locsin. Nasa Quiapo daw sila noon at sumali ang nakatatandang kapatid na babae ni Rio sa mutya ng Quiapo. Doon siya nakita ni Ray at taong 1979, nagkaroon ng breakout film ang dalaga sa pelikulang pinamagatang Disgraciada sa ilalim ng Regal Film. Minsan pa nga ay nakasama niya sa isang pelikula si Vilma Santos. Ang eksena nila ay isang konduktora sa bus, si Vilma, at mahahagip lamang siya ng kamera bilang pasahero. 200 pesos daw ang kinita niya dito, na katumbas ng halagang mahigit 4,600 sa pera natin ngayon. Pagtigil at pagbalik sa showbiz. Sa kalagitnaan ng pag-aartista, ay kinailangan niyang huminto muna upang ipagpatuloy ang naudot niyang pag-aaral sa high school. Ayon kay Gil ay nakagraduate siya bilang isang telephone telegraph operator, ngunit hindi niya ito nagamit. Sinabi niya sa isang interview na ang mga kaklase niya na nagbarko ay mga namatay. Naging isang mga awit pa daw siya bago magdesisyong bumalik sa pinilakang tabing.
Gaya ng ibang kwento, kahirapan ang nagtulak kay Hill upang balikan ang showbiz. Sa pagkakataong ito, ay pumayag na siya sa mas daring na role kung saan mas malaki ang kikitain niya bilang lead role kaysa sa pagiging extra. Aniya, tinanggap niya ang role. Una, upang makatulong sa kanyang pamilya at pangalawa, upang magkaroon ng sarili niyang pera. Lumabas siya sa Brown Emanuel taong 1981 kung saan siya ang leading man at ka-love triangle niya ang mga sexy actress na sina Mirna Castillo at Pepsi Paloma. Ang unang pelikula kung saan una siyang nagpakita ng buong katawan ay ang The Victim noong 1982 kung saan bida si Pepsi Paloma at siya naman ang leading man. Nasundan pa ito ng halik. Sa panahong ito ay binansagan siyang Betamax King. Ang kanyang manager na si Ray ang may pasimunan nito. Siya daw ang naglathala sa dyaryo at tinituluhan siyang Betamax King upang mas makilala pa siya ng mga tao. Ang Betamax ay isang parang kahon na tila malaking cassette tape kung saan ipapasok ito sa isang machine upang mapanood ng mga video. Gaya ng ginagawa natin ngayon sa CD o USB flash drive. Tanungin kung naging proud ba siya sa ibinigay na titulo ay sinabi ni Hill na tinanggap niya ang titulo dahil malaking bagay ito at siya ang unang mabibigyan ng ganoong titulo. Piniliwanag din niya ang mga nangyayari sa likod ng camera. Iba-iba daw ang paggawa ng eksena. Ang iba ay nakukuha ng double at ang iba naman ay hindi. Kahit pa daw wala silang sa plot ay nananatili siyang profesional sa set dahil kinakailangang artistic daw ang kuha at hindi basta tsurbahan lang. Kapag naman daw naging komportable sila sa isa't isa at talagang nakaramdam ng pag-iinit ay usapan na nila kung itutuloy pa iyon sa ibang lugar. Ngunit iniingatan niya daw na huwag itong gawin sa mga nakababatang aktres dahil masisira ang mga kinabukasan nito kapag nabuntis. Ngunit, nagkaroon ng pagkakataon na may tsurvahang nangyari sa kanila ni Pepsi. Isang beses daw ay pinasok ni Pepsi ang kanyang kwarto. Base sa kanyang kwento, mayroon silang show sa Ilocos Norte. Hindi niya nailak ang pinto ng kwarto kung saan mag-isa lamang siya. Bigla na lamang daw pumasok si Pepsi. Nakabrief lamang daw siya noon at ilang saglit lamang ay nilundag daw siya ni Pepsi. Dahil sa pangyayari ay hindi na napigilan ang pagtaas ng kanyang bandila at nagtsurbahan sila. Inamin niya na si Pepsi daw noon ay gumagamit pero dahon daw at hindi illegal na bisyo. Kuya pa ang tawag sa kanya ni Pepsi dahil sa pagpapakita niya ng katawan sa pelikula ay naranasan ni Hill na kumita ng malaki at umangat-angat sa buhay. Nakatulong na rin siya sa kanyang mga magulang na pagtapos ang ilan sa kanyang mga kapatid. Ang bunsong babae ay napagtapos niya ng sekretarya. Ang bunsong lalaki ay napagtapos niya bilang seaman. At ang isang lalaki naman ay electrical engineer. Kalat daw ang bisyo sa loob ng industriya, alak, babae, sugal at ipinagbabawal na bisyo. Ngunit, sinikap niyang huwag malulong sa kahit ano sa mga ito. Kabilin-bilinan daw ng kanyang ama. Wag na wag kang gagawa ng hindi ko gusto, lalo na yung gamot. Di baling tikim sa alak, okay lang. Pero yung malulong ka sa gamot, inalagaan daw niyang huwag malagay sa bisyo. Iba-iba ang mga naging karanasan ni Hill sa loob ng industriya. Mayroon ding mga fans na nahuhumaling sa kanya, kasama na ang isang matrona na pinagbigyan niya ng isang date at isang pakikipaglaban sa kama dahil crush daw siya nito. Marami din daw bakla na nag-alok sa kanya ngunit isa lamang ang naging jowa niya. Kilala daw ang bading na ito. Ngunit nang makilala niya ang kanyang misis ay hiniwalayan niya ito. Sinabi niyang ang kanyang misis ang bumago sa kanyang buhay. Aniya, ang nagbigay ng panibagong buhay ko, yung misis ko. Hanggang ngayon hindi ko siya makakalimutan dahil siya ang sumagip sa buhay ko. Pepsi Paloma. Natanong din si Hill tungkol sa controversial na kaso ng kaibigan niyang si Pepsi Paloma ukol sa TVJ. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho din noon bilang driver ni Pepsi at Ray de la Cruz. Base sa kanyang nalaman, nang lumabas ang balita sa telebisyon at pahayagan ay tumira daw sina Guada Guarin at Pepsi Paloma pansamantala sa Blumentritt. Matapos ang ilang araw ay bigla na lamang daw nawala ang dalawa. Lumapit sila kay dating Secretary Juan Ponce Enrile. Napatawag nito ang taong dumukot, aniya. Nung pumunta kami kay Secretary Enrile, pinatawag yung tao na dumukot. Harap-harapan, kaharap si Secretary Enrile, ako, si Ray de la Cruz, tsaka si Colonel Abadilla nung nabubuhay pa. Gigil na gigil si Secretary Enrile. Ang nangyari pala doon, merong pera involved. Sinabi kung nasaan sina Pepsi at Guada Guarin. Pinuntahan namin sa San Bartolome sa isang haunted house.
Dinatnan daw nila sina Pepsi at Guado doon at isinakay sa sasakyan. May babae daw na nagpunta doon at pinapirma si Pepsi. Pumirma daw ito at na-absolve ang kaso. Ngunit kinlaro niya na ang totoong nakakaalam ng tunay na pangyayari ay si Guada Guarin na siyang kasama ni Pepsi simula nung controversial na shooting ng TV show hanggang sa pandurukot sa kanila. Ang sinasabing dumukot kay Pepsi ay si Bienvenido Mendoza alias Ben Ulo na sinasabing tapat na aide o bodyguard ng dating Secretary of National Defense na si Oscar Castelo, ang tiyuhin nila Vic at Tito Soto sa mother's side. Habang hawak si Pepsi ay sinabihan umano siya ni Ben Ulo ng, "Iha, ang pangalan mo ngayon maruming-marumi ng pakinggan, kaya kailangan nating hugasan yun. O ano, mag-isip-isip ka. Tapusin na natin ito ngayong gabi." Sa panayam kay nooy Senador Tito Soto noong Agosto 2018, iginiit niyang gimmick lamang ng manager ni Rey de la Cruz ang kaso ni Pepsi Paloma. Tuluyang pagkawala sa showbiz. Gaya ng maraming aktres at aktor na nasa larangan ng Bomba Films ay lumamlam hanggang tuluyan ng nawalan ng kinang ang bituin ni Hill. Nang mawala sa showbiz ay ginawa niya ang lahat upang masuportahan ang kanyang misis at 6 na anak. Umabot pa ito sa puntong walang-wala sila. At kung may makain man, madalas ay toyo ang kanilang ulam o kaya naman ay kangkong. Taong 1985 ay mayroon daw tumulong sa kanya upang makapag-abroad. Lumipad siya patungong Riyadh sa Saudi, kung saan nagtrabaho siya bilang isang construction worker. Bilad sa arawan habang naglalagari ng bakal, ngunit lagi niyang isinasaisip na para ito sa kanyang pamilya. Hindi pa rin naging magaan ang kitaan niya dito. Paminsan-minsan daw ay delayed ang sweldo nila, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob at sinasabi pa sa mga kasamahan niyang magtiyaga lamang sila. Sa kabilang banda naman ay naging matyaga din ang kanyang may bahay. Maayos daw nitong ibinabudget ang kanyang ipinapadala at kapag kinakapos ay nag-aabot ng tulong ang kanyang mga biyanan. O di kaya ay nakakapangutang ito sa mga kakilala. Ang misis niya rin ang nagpapaliwanag sa kanyang mga anak ng kanilang sitwasyon tuwing dumaranas sila ng pagkasalat. 8 taong nagtrabaho sa Saudi si Hill bago bumalik ng Pilipinas. Hindi naman daw niya masyadong ininda ang hirap ng trabaho dahil sanay siya sa mahirap na trabaho. Katunayan daw ay mangingisda ang kanyang trabaho nang una siyang makilala ni Rey de la Cruz. Mayo 1985, ang misis ni Hill ang nagbalita sa kanya at nagpadala ng larawan ng yumao niyang kaibigan na si Pepsi upang ipaalam sa kanya ang sinapit nito. Sa paglipas ng panahon ay wala nang nabalitaan sa kanya hanggang dumating ang Nobyembre 2014. Naibalitang nasa Pilipinas na si Hill at nagmamaneho ng isang taxi. Nang tanungin si Hill sa kanyang naging pagkukulang sa sarili at mga aral na natutunan at sa mga naranasan sa buhay, sinabi niyang pinagsisisihan niyang hindi siya nag-ipon o nagtabi man lang ng kahit kaunting pera sa kinita niya. Nakatulong daw siya sa ibang tao at sa kanyang pamilya. Mayroon din naman daw tumulong sa kanya pero sana ay nagsinop siya at nagtabi para sa sarili. Hindi puro ubos, biyaya at bukas makalawa, tunganga. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Betamax King Hill Guerrero? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.